Dito na ho tayo sa kwentong obrero. Makakausap na ho. Ito yung isa sa mga gusto kong segment natin yung mga inspiring success story ng ating mga kababayan, no. Makakausap po natin isang owner ng Taza Artisan Cafe. Ano ba 'yan, no? Siyempre, ito yung unang Filipino cafe diyan sa Stockholm, Sweden. Makakausap natin si Jenny Janko Anderson. Jenny, good morning sa programang Approve Yan. Good morning po. Ayun, ayan, nakita ko na si Jenny. Nako, oo, napaka-fresh looking naman ni Jenny. So madaling araw ngayon dyan. Nandiyan ka ba sa Stockholm, Sweden? That's 3 a.m. po dito. O yun, kaya nga maraming salamat sa pag-join mo sa amin at napaka-importante na ibahagi mo sa amin yung naging journey mo. Paano ka napunta dyan? Pero para lang dun sa by way of background, dun sa mga nakikinig sa atin, si Jenny ho, ay isang Filipino creative and entrepreneur na siya yung founder nitong Taza Artisan Cafe dyan sa Stockholm, no? Pero before that, tama ba Jenny, di ba? Napunta ka muna ng Bangkok as a graphic, tama ba, designer? Exactly. Oo, bigyan mo nga kami ng idea, paano ka napunta muna ng Bangkok? Mga early 2000 ba yun? Yes, mga early 2000 po. So punta ako doon. So first na I work in Philippines. So sa Philippines, I work as a designer din, pero fashion designer ako sa pen shop. Yun ang first work ko. Tsaka I tried to find a job outside. So doon ako nag-start sa Bangkok and nakakuha ko ng graphic designer position. So ano yan, parang international company siya. Ang owner Australian. So naghanap sila ng designer. So nakapunta ko doon. Oo. So teka, paano ka napunta? Ibig sabihin, nag-apply ka online? Kaya ka natanggap doon ng graphic designer sa Bangkok? Parang ganyan po. Parang ganyan. Okay, and then nung natanggap ka, paano yun? Binigyan ka na ng work visa para makapagtrabaho doon? Oo, may work visa po. So kailangan kasi nila so ang designer sa yung company na yon, at saka kailangan ding English speaking. So kasi international sila, mahirap ang English speaking doon sa Thailand, sa Bangkok noong unang araw So kailangan nila doon. So yeah, yun. Pero matagal na yun. Pero ibig sabihin, isa yun sa mga naging advantage mo. Marunong ka mag-English, no? Kasi sabi mo, yung ilang mga nandun na taga Bangkok, Thailand nga, mahina sila. So as graphic designer, so ibig sabihin, alam ko doon mo na-meet yung naging husband mo, 'di ba, sa Bangkok? Yes po. Yes po. So, bale, he is also working same company po. Ganun ba? So, nagkita kami doon. So, alam mo, meron kang punto, Jenny. Ano ba probinsya mo sa atin? Cebu. Cebu. Kaya sabi ko na nakikita ko para may Visayan accent ito si Jenny. Exactly. So, hindi talaga masyadong fluent ako sa Tagalog. So, mag-Taglish na lang ako. Hindi, kaya nga okay lang yan. Kasi, kaya ako binibigyan ng konting history yung ating mga viewers. Kasi, syempre, karamihan pa rin sa ating mga kababayan gusto mag-abroad di ba? So, gusto nila malaman paano ka nag-start ng journey mo. So, naging graphic designer ka muna. Ang background mo rin sa Pilipinas is graphic designer. So, nabigyan ka ng... So, nag-apply ka online, natanggap ka. So, how long did you stay in Bangkok as graphic designer? Mga 13 years din ako doon. Tagal marunong na ako mag-speak ng Thai gan okay. So, you met your... So, for 13 years, you were a graphic designer. So, nagkaanak ka na doon na sa Bangkok? Oo po. Mayroon na. 26 years old na yung anak ko ngayon. Ilan ang anak mo? Isa? Isa. Isa lang. Bali yung husband mo, anong niya, lahi? Swedish din. So Swedish, that's why nakapunta ako dito. Kaya pala. So yun, para at least masundan ninyo yung mga nakikinig sa atin. So that's why na napunta ka ng Stockholm, Sweden. Alam mo, isa yan sa mga paborito kong lugar dahil for a while, na-assign ako sa Europe and Middle East. Isa yan sa, alam mo, basta yung mga Scandic countries niya, gusto ko yan mga Denmark, di ba, malamig, at saka dyan sa Sweden. At saka dyan sa Sweden, alam ko, halos zero crime rate din, di ba? Maganda di ba? Wala mo siya. Really nice po. Really nice. Yun ang importante doon. Okay. So when you arrived there,
paano ka naman nagka-interest na? Ito nga, sabi nila, nag-venture ka na dito sa food business naman. How did it start naman? Well, punta ko dito, pero I have a full-time job po. So, Okay. bale, oo. So, bale, ito, parang side hustle at saka ano din, ayun naman mga Pilipino, we're really Oo. good in that. Oo. So ano yung regular graphic designer ka pa rin for a while Oh, muna? hindi Sweden? na po. So, I work in corporate communications na po. So, Ah. nag-iba-iba lang yung job structure ko. So, more on communications Ah. dito sa Sweden. Mukhang magaling ka pala eh. Na-diversify mo yung mga talent, no? Importante kasi Oo. din yung corporate communications. Ibig sabihin, magaling ka sa mga social skills. Yun ang Yes. importante. Di ba, Jen? Oo. Yes po. Ayun, Well, I oo. try po. Karamihan ng mga talagang, ito gusto kong i-share sa inyo. Karamihan ng mga Pilipino, hindi naman talaga magagaling kung hindi ka naman, anyway, kung talagang academics ang isa sa mga linya, magaling ka. Pero yung social skills, yung magaling ka sa public relations, importante yun eh. You go places. Di ba, Jenny? Do you Yes agree? po. Yes po. Oh, yeah, Ah, totally agree po. oo. So ngayon, doon ka sa corporate communications and then nag-venture ka dito. Ang alam ko, nag-i-import ka muna ng chocolates ba? Tama ba? Yes, yes po. Yung So, Sweden. bale, alam mo po yung Oro chocolates at saka Tio and Pilo chocolates sa Pilipinas 'yan. So, Ganun ba? kasi Oo, oo. so walang chocolates na Filipino chocolates dito sa Sweden. So, I said that Ah, okay, I try to sell it here in Sweden at not only in Sweden, sa Europe din kasi I open an e-commerce shop. So, marunong din akong mag-online. So, oo. I sell it also not only Sweden at saka around Europe din. So parang pinopromote din yung Filipino specialty na Yes. yan, yung artisan na yan, di ba? Tasa, oo, artisan cafe, di ba? Yun ang ini-introduce mo dyan. So far, ang feedback? Hindi lang Pilipino ang nag-appreciate dyan, baka iba-ibang lahi rin, no? Iba-iba na po. So, in the beginning, Filipino, of course, kasi nalaman nila na may bagong Filipino cafe. At saka, as time goes by, marami ng mga Swedish at saka iba-ibang lahi din ang nakapunta sa cafe namin. Mm, So, at saka nasarapan sila sa pagkain natin, especially yung mm. mga desserts natin, mga Oo, oo. ube Pati desserts, at halo-halo saka, eh. Napakita rito, pati oo, halo-halo. may halo-halo. So nagsiserve ka dyan, ha? Halo-halo. Oh. Yes, meron po. Okay. So kasi alam mo Pilipino kahit dito 'di ba sa Pilipinas nararamdaman mo rin Jenny yung mga coffee sikat ngayon yan 'di ba pati yung mga smoothie bars mga ganon 'di ba? Yes. Oo yung mga Sikat. matcha ganon sikat na sikat yan mga anak ko gustong-gusto yung mga ganyan eh. So Oo. diyan ganyan din parang parang siya 'di ba yung parang trending sa mga ganung Yes. lugar 'di ba? Absolutely po. Yung ube Oo. talaga kasi Oo. they don't know ano yung ube. Every time may Swedish na pupunta sa Oo. cafe, they always Oo. ask kung ano ba yung ube? So we have to explain all the time. Oo. Pero Oo. kinukuha mo 'yan sa Pilipinas? Ini-import mo? Hindi Gano'n? hindi hindi po. So yes, Pilipinas pero from a Filipino shop, may Filipino ano store, din may dito mga mga Filipino stores. store, oo. Oo. So hindi lang fresh, unfortunately, ano siya frozen. So Oo. pero still good. Kaya Ah, nga, oo. mm. So may formula kayo. Ibig sabihin ikaw, yung mga nagpe-prepare ng ganyan, yung mga food na yan, mga chef nyo, Filipino? Oo, so yung business partner ko her name is Louie Pascual. Oo. She is talaga yung nag-invent noon nag-cook talaga yung chef ko Ah, sa cafe. Oo. So okay. Ang pangalan taga nito tama ba? Taza Artisan Cafe, yung mga yes, ano mo? nasa Artisan Cafe po. Okay, so ngayon isa pa lang siya o may plano ka magkaroon ng parang branch niya, dagdagan mo? Oh. Isa lang po pero yes, may plano po in the near future. Okay, kasi nagsimula ka Hopefully na po, ng hopefully. 2024. 'Di ba tama ba, Jenny? 2024? I started 2025 po, last Ah, year lang. last year 6 lang. months lang po kami. 6 We months pa started, lang in yes, operation. Okay. yes. Ano to? Nasa mall ka ba o parang separate lang to na isang outlet lang, parang cafe bar na yung parang lang siya, detached na ganun. Mag-isa lang? Detached lang po. Standalone, Stand-alone, oo. Stand-alone siya. And At saka yung lugar namin is like parang residential.
So, Ah, walang masyadong competition din. May mga cafes doon pero iba ang style nila na cafe pero oo, oo. kami lang talaga ang nag-iiba doon, Filipino cafe. Oo. Ang importante kasi yung ano hindi lang Pilipino ang mga parokyano mo. Yung iba rin, kahit mga Oo. let's say Europeans, gusto nila o mga Amerikano, Yes. di ba? Ha? Oh, yes, absolutely. Mayroon din mga turista na Ah, pumupunta sa Stockholm, nalaman nila na may bagong Filipino cafe. So, they tried at saka nagustuhan naman. So, oo, nag-click. Oo. nag-click po. Buti yung ganyan at least na nabibigay natin yung na ano mo, na-share mo yung mga ganyan istorya kasi gusto ko yung mga ganyan no na paano nakakadiskarte yung mga Pinoy at nagiging successful. Pero for now ba may mga empleyado ka mga Pilipino rin? Yes po, lahat ng empleyado ko is Filipino, mga 10 Ganun? employees. Dami So, Oh. oo, I try to give opportunities to Filipino po kasi dito Oo. sa Sweden, mahirap Oo. ang maghanap ng trabaho. Oo So, nga. Oo. I really try to give them a chance to parang may trabaho Oo. din mga Pilipino ba. Oo. So, hopefully Oo. mag-expand then then I Oo. will want to have more Oo. Filipinos din. Very good. At least natutulungan mo pa yung mga kapwa natin, mga kababayan natin. Pero Jenny, ngayon I would assume ano ka na rin. Ano ba ang ang kalakaran sa Sweden? Pwede ka naman mag-dual. Pwede? Ano ka? Hindi, pwede. Oo, pwede. So pwede Filipino. kang Swede at the same time Filipino, 'di ba? Yes, pwede po. With two Oo. passports, tama? Oo. Yes, tama po. Okay. Regular Pwede. ka ba nakakauwi rin ng Pilipinas? Oh, last December Umuwi nakauwi ka? ako. Ay, At least once a year. Christmas talaga, masaya rito, 'di ba? Oo, oo. Yung O sa papa ko nandun. So, oh, uwi ako every Christmas as much as I ayun. can. Very good, very good. Hindi ka talaga nakakalimot ha. So sa Cebu, bali may mga kapatid ka pa doon, parents mo? Ang parents, ang dad ko po nasa Cebu City po. So, pero Okay. yung brother ko, he's living in Australia. Ah, So, every Christmas and we try every Christmas we go oo. home para to see the dad. Oh, yung husband mo nakauwi na sa atin. Oo, Hmm. kasama ko siya yung last Christmas din. At saka yung anak mo. Oo. Oo. So gusto ba ng husband mo ang Pilipinas? Yung gusto ko Oh, malaman. yeah. Oo. Ganda ang weather natin ang ganda ng weather Malamig natin noon tsaka mga beach Oo. natin, ang Oo. ganda. So enjoy din siya. Iyon ang gusto nating marinig sa mga ibang lahi, 'di ba? At saka in terms of living condition, mas mura naman talaga ang mga bilihin dito kung meron ka rin Oh, naman yeah. pambili, 'di ba? Oo. Oh, 'di ba? Iba rin. Oh, Oo. tsaka maganda din sa Pilipinas kasi parang lively ba i-compare Oo. dito Yeah. especially pag Laid winter back dito din walang yun laid masyadong back tao. Oo, laid back din Alam ko, pag medyo, kaya nga lalo na nga sa mga Spain, may mga siesta hour pa sila 'di ba? Matutulog na Yes. lang ng hapon, mahabang Oo, oras, 'di ba? Oo. So, of so course. in terms of let's say kunwari nagsisimula ka sa Sweden, maganda ba para doon sa mga gustong mag-abroad at makapunta sila sa Sweden, in terms of benefits, okay naman, work benefits sa'yo, Jenny? Yes, very very good work benefits po dito. At saka maraming benefits sa government din pag may anak ka, so they help Mm. you, they also support pag may anak, and also mga health benefits dito is really really Libre, good. So, libre. Medical oo. coverage, libre. Yes, libre po. Yun ang malaking bagay, no? Oo. Yeah. Tapos ay isa pa yung security, Saka school napaka-peaceful. din. Oo. School is free din sa mga Free, bata. bata. Oh, Okay. oh. Di malaking bagay, di ba? At least natutulungan Yes. ka. Malaki na ba yung anak mo? Ilang taon na? 26 na po. 26 na pala. Ano na pala, hindi mo na kailangan alagaan pala yun. Tsaka Hindi nagtatrabaho po. na. Tinutulungan ka na yan sa Artisan Cafe. Oo. Ay, hindi po. Nag-aral po siya. So, she's Oo. taking medicine po. Pero full-time ka na dyan sa Artisan Cafe o meron ka pa rin trabaho? Oh. Meron pa akong trabaho po. Full-time ako sa Yung corporate job corporate, ko. ganun ba? So, Oo, parang, so yung grabe. partner ko si Louie, siya ang parang manager and chef sa nag-take care sa Oo. operations ng cafe. Pero for me, Oo. ako sa business Oo. side and also marketing kasi yun Oo. talaga ang Oo. background ko.
Okay. So, bali, and your husband also has a separate job? Yes, may business po siya para sa side niya po. Okay, very good. Masarap pakinggan yung mga ganyan istorya. Maraming salamat, Jenny, ha, sa mga shinare mo sa amin. Thank you. Anytime po. Oo, Thank at you. At saka sana good luck, lalo pang yumabong 'yan, yung negosyo mo diyan, yung Taza Artisan Cafe. Thank you, Jenny. Okay, thank you po. Thank Okay. you. Sige. Pahinga ka na, tulog ka na. Tulog na ako. Okay. Sige, bye-bye. Bye-bye. Yan o si Jenny Gianco Anderson, ha. Naku, napakaganda ho ng istorya niya, di ba? Siya na ho'y may-ari ng ito, yung Taza Artisan Cafe, from graphic designer sa Bangkok, ngayon ano na siya, owner na nitong Artisan Cafe. Anyway, tuloy-tuloy na ho tayo. Meron